Hello everyone! So for today's video, ituturo ko naman sa inyo kung paano kumuha ng SSS number online. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel, i-click mo na ang subscribe button, pati na rin ang notification bell kasi nag-upload ako dito ng mga tips and tutorials na pwede nating matutunan at pwede nating magamit. So let's start! So sa pagkuha po ng SSS number online, pwede po tayong gumamit ng cellphone or computer. After that, pumunta lang tayo sa ating browser. Pwede po tayong gumamit ng Google Chrome or Mozilla. So kapag nandito na tayo sa ating browser, i-type lang po natin dito ang www.sss.gov.ph. At ito po yung ating makikita sa ating website. Then after that, meron tayong makikita dito na apply for an SS number online. I-click lang po natin ito para makapag-proceed at maka-fill up ng ating mga information. After that, ito po yung lalabas, no SS number yet, apply online. So i-click lang po natin itong click here. So dito na po tayo sa Personal Record Unified Multipurpose ID Card application. So make sure lang po na basahin natin itong step-by-step guide. And after that, i-click natin itong start. So next, ito na po ang first step ng Registrant Record Verification. So makikita natin dito, choose if registrant has complete name, last name, and first name only, last name only, and first name only. So, i-click lang po natin itong complete name at fill upan lang po natin itong ating details. So, mag-fill out lang po tayo ng ating last name, first name, at saka yung ating middle name. Kompletuhin lang po natin yung ating pag-fill out nito para makaproceed po tayo sa next step. So, dito naman sa suffix, ilalagay natin kapag merong nakadugtong sa ating pangalan. Katulad ng the first, the second, the third, the fourth, or junior, senior, etc. So, kung meron po kayong suffix at nakalagay sa inyong birth certificate, syempre, ilalagay po natin dito sa ating Registrant Record Verification. Then, meron po dito ang date of birth. Ilalagay lang po natin yung ating month, day, and also the year. And also, ilalagay natin dito yung ating email address. Ibig sabihin nito, ilalagay natin yung ating email address na merong @yahoo.com, gmail.com. So, kapag okay na or kompleto na yung mga details na nilagay natin dito sa baba, merong nakalagay na security. I-check lang po natin dito, I'm not a robot. And i-check natin itong I certify that above information are correct. Then, click submit. After that, eto na po yung lalabas. Check email confirmation. Ang sabi dito, a confirmation link was sent to your email. So, ang ibig sabihin nito ay kailangan nating pumunta sa ating Gmail account para i-check yung isinend na link sa ating Gmail account ni SSS. So, kapag nandito na kayo sa inyong Gmail account, i-click nyo lang yung isinend na link ni SSS. So, ito po yung link na isinend ni SSS. So, nakalagay dito, you just applied for a social security number. Then, click the link below to continue the application. So, i-click lang po natin itong link na ito para makapag-continue. So, ayan, eto na po, nakapag-proceed na po tayo sa ating basic information. So, sa basic information, nakalagay na po yung ating name of registrant, then date of birth. So, nakalagay dito, merong gender, then click if mother's name has complete last name and first name only, last name only, first name only. So, syempre, i-click natin itong complete name
Then, fill upan natin yung information na nakalagay dito. Then, after that, proceed na po tayo sa ating contact information. Ilalagay lang po natin dito yung ating mobile number, telephone number, at yung ating email address. Sa baba, merong home address. If nakatira tayo sa Metro Manila, i-click natin itong Metro Manila. Pero kapag provincial, i-select natin yung ating province. Then after that, mag-select lang po tayo dito ng ating city or municipality. Then after that, itong barangay, building name, house number, streets, at also subdivision. I-fill out lang po natin yung ating mga information na nakalagay dito. So after that, dito naman tayo sa social status. So fill upan lang po natin lahat ng mga information dito katulad ng marital status, nationality, religion, or other religion. Then dito sa baba, sa place of birth, ilalagay lang po natin dito yung ating country kung saan tayo pinanganak. Then kapag Philippines, i-click natin itong Metro Manila kung sa Metro Manila tayo pinanganak, or sa provincial, mag-select tayo dito ng probinsya natin. Then, i-click natin itong city at magsaselect tayo dito ng municipality or city kung saan tayo ipinanganak. Then, after that, i-click lang po natin itong next. Then, after that, dito naman tayo mapupunta sa beneficiaries. So, merong nakalagay dito, click if father's name has complete name, last name, single name only. So, i-click lang po natin itong complete name, then ilalagay lang po natin yung ating father's information like father's name, last name, first name, middle name, and also suffix kung meron. Then dito, meron ding mother's name, so nakalagay na dito. Then dito sa baba, may nakalagay na spouse, maiden name if wife. So kapag single ka at hindi ka married, pwede natin itong i-blank at mag-proceed tayo sa next step. So kapag meron po tayong asawa, pwede po natin itong fill upan yung ating spouse information and also yung ating mga anak. Yung last name ng ating anak, first name ng ating anak, middle name ng ating anak, at also ang kanilang birthday. After that, click next. Pero kapag single tayo at wala pa tayong pamilya, pwede natin itong skip. Pwede na po natin itong hindi na fill upan. So after that, dito ilalagay naman natin yung ating height, yung ating weight or timbang, and also yung ating preferred user ID. Then click natin itong next. Then, nakalagay dito, do you want to continue without selecting UMID ATM application? Then, click lang po natin itong yes. After that, dito na po tayo mapupunta sa upload documents. So, kailangan lang po natin mag-provide ng ating birth certificate. So, picturean lang po natin yung ating birth certificate at i-upload natin dito. So, kapag wala po tayong birth certificate, basahin lang po natin itong letter B. Pwede po tayong mag-provide ng ating baptismal certificate, driver's license, passport, professional regulation, commission, or PRC card, seaman's book, or seafarer's identification and record book. So, halimbawa, meron na tayong birth certificate or other files. So, i-click lang po natin itong attach file at i-submit. At mag-upload tayo ng ating birth certificate or ating documents. After that, i-click natin itong submit. At yung ating file dapat ay maximum lang po ng file size na 2 MB. And after that, eto na po yung ating details. Make sure na i-check at dapat correct yung ating information na inilagay dito. At meron ding reminders, review and correct your entries. Once SSS number is already generated, applicant will need to go to the SSS branch to correct his or her information. So after that, kapag okay na at alam ninyo na correct ang information na inilagay ninyo, pwede na nating i-click itong generate SSS number para makapag-generate na po tayo ng ating sariling SSS number. Then after that, nakalagay dyan,
you have successfully applied for an SSS number. Your registration information are the following. After that, makikita na natin yung ating transaction number, SSS number, name of applicant, and date of birth. So, dyan na lang po nagtatapos yung ating video. Sana ay may natutunan kayo. So, kung nagustuhan yung aking video, please don't forget to like, share, comment, and subscribe for more tips and tutorials. Thank you for watching. God bless and bye-bye!